Hello guys! Good morning! Nandito ako sa farm ngayon para mag-spray ng mga damo dito sa sa lawlaw ng mga puno. Ito po yung gamit ko. 10 liters lang nilalagay ko diyan, pero 15 liters ang nilalagay diyan, pero 10 liters lang nilagay ko. Ayan, yan po yung tangke ng pangpatubig na automatic. Yan, dan din nilalagay yung mga abono para lalaki sila, maging healthy diyan. Yan sa diyan hindi nalalagay yung yung abono. Ayan, yan yung mga plants, meron na silang bulaklak. Dati bulaklak dan. Dito dagitan dito kasla ko madaytoy. Daytan kasta. Nakita bunga dagitan to. Nuhan nagregreg, nuhan nga ag todo iti. Ya itoy. Adi ice nga tawag nila dito kalazi. Yung ice stone ba yon? Yon, ganyan. Yan ang bulaklak ng plums. Ito yung plums na purple. Pag ready na sila, purple ang kulay. Tapos siya, crunchy siya. Ito yung plums na yan. Oh, ang ganda ng tignan kasi may bulaklak na sila. Bulaklak muna bago sila magkadahon. Yan guys. Dami. Mga puno ng mga plums. Yan. Ang ganda ng bulaklak Kung saan yung mga bulaklak niya, dyan din yung mga bunga niya Ganyan Yan ganyan. Parang cherry din. Pero mas masahol yung cherry kasi yung para dikit-dikit na itong plums na to, kailangan pag namunga sila, kailangan namin tanggalin ang ibang bunga niya para lumaki, kasi pag dikit-dikit sila parang cherry, hindi sila lalaki. Ayan. Ito yung purple na plums. Ito yung August, pag hinarvest namin August. Ito. Ibang dami. Ito naman, ito yung pinakamaaga, kaya may dahon na siya. May dahon na siya May mga dahon na siya. Ito yung mas maaga na purple din ng yung niya, yung bunga niya, pero hindi yung crunching, masyadong crunchy. Matamis ang bunga ng mga ito Ganyan. Pag ang mga puno na may bunga, kung maraming dikit-dikit yung bunga niya, kailangan yung tanggalin yung iba para lumaki yung mga bunga niya. Ganyan Ipapakita ko sa inyo pag namunga na sila. Ganyan dikit-dikit yung ganyan. Ito yung plums na na maaga, mas maaga. Mga June meron na bunga to. Mga June ito, mga may bunga. Ito yung una na hinaharvest namin na plums. May 4 kasi kaming klase ng plums dito. Yung yellow, pink, at saka yung light pink, malalaki yung bunga. Pero ito yung mauna na i-harvest namin. Itong klase ng plums ang una naming i-harvest ito. Yan. May mga dahon na sila. Ito naman, August. August ang mga to. August maging ready mga to. Ito, magkaiba. Iba din yung bulaklak nila Yan. Hanggang doon sa dulo ito. Iba itong plums kasi. Ito yung August, yung last na hina-harvest namin pag summer. Yan guys. Ang daming bunga. Nito pag namunga sila, ang daming bunga. Ayan. Hanggang doon sa dulo. Diba kita nyo naman na lahat yan sa may mga puno. Wala kayong masyadong nakikitang damo. Dahil inisprayan ko kaagad. Kailangan na walang masyadong damo dyan para pag namitas kami, na nag-harvest kami, walang ahas. Hindi siya nakakatakot na mag-harvest ng bunga nito. Kasi malinis. Tignan nyo. Dito sa gitna, hindi ko siya inisprayan kasi inaabot ito ng traktor ng amo ko. Yan. Traktor niya ito. Ito na yung sinasabi kong early plums na hinaharvest namin yan. Lahat dyan. Yan.
Hanggang doon sa dulo. Puro plums yan. May bulaklak na sila. Kailangan naming isprayan ngayon kaso lang ulan siya ng ulan eh. Hindi maganda ang weather. Kailangan daw isprayan namin kasi malaglag yung mga ano nila, yung mga pangalan nito, mga bulaklak. At saka hindi daw mabubuo yung bunga. Kailangan namin ma-sprayan kaya lang wala kaming ang ganda na ang pangit ng weather ngayon. Yan, na may namatay dito dahil sa pag-spray ng damo yan namatay. Pinalitan namin ng bago. Gaya dun sa may mga puno ng apple, ang dami ding namatay dun. Almost lahat ng mga malalaking doon, mga puno ng apple namatay. Dahil sa pag-spray ng damo. Kaya ako na lang ang nag-i-spray ng mga damo dito sa mga puno kasi yung Vietnam na kinuha namin nag-part-time. Katulad niyan. Oh, may damo yan. Pag yung Vietnam, ito, in-sprayhan mo to, tapos may na-spray mo dito sa puno, sigurado yan na mamamatay. Yan. Hindi naman kasi sa kanila, kaya hindi sila nag-iingat na mag-spray sa mga ganyan na puno. Kaya sayang na nga lang yung puno na namatay. Sayang pa yung yung binayad mo. Ganyan. Ayan. Dahil hindi naman ginagawang maayos yung trabaho. Mas marami pa yung nawala kaysa sa sa pagtatrabaho nila. Ayan. Tinatanong niyo kung bakit gusto ko dito sa sa farm, mas gusto ko dito na magtrabaho kasi nga pagkatapos ng trabaho ko wala na akong trabaho kay sakali alauna ako natapos. 1:30 wala na akong trabaho. Ganun. Sa bahay kasi pag nandun ka sa bahay, siya hanggang umaga, hanggang sa gabi. Ganun. May rest time ka lang naman na 1 hour. Trabaho ka na naman hanggang sa hindi pa matutulog yung mga amo mo, di ba? Mas maganda na dito sa bukid. At saka mas gusto ko na din dito na mamalagi kaysa doon. Kasi pag doon, too much bla bla doon. Yan. Akong nakikita nila pag nagwawaiti ako kaya mas gusto ko na dito. Simula nung nagwaiti ako, mas gusto ko na dito na matulog. Kaso lang, wala naman na masyadong trabaho. Ito naman po yung seedless na grapes. Ito guys yung seedless na grapes. Nagsisimula na din silang magkaroon ng leaves. Ayan. Kung kita nyo yan, nagsimula na sila, meron na. Ito yung seedless na grapes na walang buto. Ang kulay niya ay yellow green pag pag ready na siya, yung kulay yellow green. Yan. Ganyan po yung puno ng mga ng grapes. Ito kahit may damo diyan na tumubo at na-sprayhan mo yung puno, hindi siya mamatay kasi nga 'di ba? Ang kapal-kapal ng skin niyo. Ito, tinatanggal namin ito Tinatanggal namin to pag naglinis kami, tinatanggal namin ito. Parang nagchi-change siya ng balat. Every year. Kailangan linisan ito, tanggalin ito. Ito, tanggalin yan. Ganyan. O, diba? Yan guys, tinanggal ko. Pero wala pa akong time na maglinis ngayon. Yan, yung mga yan. Kailangan mo linisin yan para kasi may dito, may mga yun, utot, rats. Yung malalaking rats. Sila din yung isang kumakain sa mga grapes. Yan. Yan po, At saka sa pagkakating din ng grapes, iba't iba yung may way ng pagkakating ng grapes na yung pang wine. Ito yung kinakain natin na seedless, hindi ito pang wine. Yung kinakain natin. Yung pang wine hindi mo nilalagay dito sa sa balag, ganyan. Diyan lang sa hanggang sa waist lang ang kalakinan. Makikita nyo din pag munta ako doon na mag-spray. Yan. Ito yung seedless na grapes. Ganyan. Ada kalatkatan na. Hindi nga to. Tapos pag namunga na sila, agaroy uy dalaang.
Pasensya na kayo, dalawang language yung ginagamit ko. Ilocano at Tagalog. Diba? Sana all. Ganyan ang Ilocano. Iba't iba yung salita. Ayan. Ayan oh. Kapal-kapal diba? Ito linis na to. Linis na oh. Wala ka nang tanggalin. Ito lang ang linisan mo. Ito. Yung balat niya. Yung skin niya. Ayan. Tinatanggal yan. Ayan guys. Ito. Lahat ng mga grapes sa bundok. Sa farm ng amo ko. Madaming place ng farm ng amo ko. Pero iba-iba yung iba-iba yung mga ipananim namin sa iba't ibang niya, place ng farm niya. Yan. Dito may mga pomegranate din. Ayan, yung mga plums yan. Ayan, lahat yan. Mga plums yan lahat. Hanggang doon. Yan yung pinakita ko kanina sa inyo yan. Ito na yung early na plums yan. Yan guys. Ayan yung mga diba hanggang tingnan. Ito ang inisprayan ko itong dito kasi hindi daw makapasok yung tractor niyang malaki. Kaya inisprayan ko na lang. Yan kasi pag lumaki yan, hindi namin makikita kung may ahas. Minsan nga nagtatanggal ako ng ahas ay sa puno sa may puno ng olives, nagtatanggal ako ng grass. Alam niyo ba na nakaputipot diyan sa sa diyan pero natutulog summer 'yun. Natutulog yung ahas, nakapuli-puli diyan ayan ti damo. Muntik ko nang mahawakan. 'Yun, kaya natakot na akong mas mabuti na nandito ako sa farm para naalagaan ko kaagad-agad at walang lumalaking damo. Yan guys. Yan. Ako ang taga-alaga sa ni amo ko. Pero hindi ko alam kung magre-renew pa ako. Kung itataas nila yung sahod ko, yun. Magre-renew pa ako. Ganun lang yun. Kung hindi, ay maghanap ako ng ibang bansa. Para makapunta naman ako sa ibang bansa. Hindi dito lang sa Cyprus. O diba? O tignan niya. Malapit na silang magkadahon. O. Ayan o. Lumabas na sila. O. Diba? Yan guys. Pero dito sa gitna nito, dati akong nagtatanim dito ng ng kamote. Yung kamote, maganda kasi pag summer dito, tanim ka ng kamote dito. Kasi may shade siya. Hindi yung direct yung sun, yung araw. Kasi nasusunog yung leaves ng kamote. Kasi sobrang init dito pag summer. Yan. Yan na yung pinakita ko sa inyong plums. Yan guys. Oh, doon ako galing kanina. Ayan. Yan guys. O diba? Katulad nito. Ibang klase iba din tong klase ng plums ko. Tingnan nyo. Mas nauna yung mga yun. Mas nauna yung mga yun na nagka-leaves. Kasi nga ito yung last na pang August na harvest. Yan. Wala pa siyang masyadong nagsimula pa lang lumabas yung dahon niya o balaklak ka. Yan. Yan guys. Ito po yung ginagamit namin pag nagtanim kami. Ito, 'di ba may butas siya? Diyan lumalabas. Kada tanim mo isa, tapos doon. Ganyan oh. Ganyan. Pag vegetable ang tinatanim, kaya dito magandang magtanim ng ng broccoli o kaya cabbage, cauliflower. Dito maganda. Ngayong panahon na weather lang ganito spring, magandang magtanim ng cabbage, cauliflower at saka broccoli. Ngayong panahon, ngayong month hanggang March, April, May, 3 buwan. Pwede kang magtanim dito ng ngayong buwan ng broccoli, cabbage at saka cauliflower. Yan yung mga grapes na sinasabi ko sa inyo. O, di ba? Yan. Ang ganda ngayon ng ng araw. Kanina madilim. Trinay kong nag-live pero hindi pwede. Wala akong signal. Kaya nag-video na lang ako
ng mga prutas dito kung saan ako nag-spray ng damo. Yan guys. Nandito na ako sa end. End of the world, end ng grapes. Seedless na grapes. Yan. Na-explain ko na naman lahat yan. Yung grapes. Paano yan, Doon naman po yung kabahayan. Dito, hindi masyadong nakakatakot ang mag-stay dito. Hindi gaya ng Pilipinas na kung mag-isa ka, nakakatakot na. Meron din baril naman yung amo ko dyan sa bahay, dyan dito sa farm. Kaso lang, hindi ko naman alam gamitin. Kung may duldog na pumapasok, di ba? Ito naman yung yung sinasabi kong pang wine sa'yo, di ba? Kita nyo, ganyan lang kalaki. Hindi na kailangan na ilagay sa taas yung niya. Yan, nagsimula na siyang magkadahon. Ayan. Yung mga yan. Ito naman po, yan, may dalawa akong puno ng olive tree dito. Ayan. Yan ang olive tree. Ito, bago namin itinanim. Ito yung, kung nakita nyo yung kinuha ko dun sa malapit sa bahay, transfer namin dito. Ayan, tinanim namin, Ayan. Yan yung pomegron. May isa pang pomegron dito. Ayan. Diba? Ganito yung olive tree. Ganyan, Di pa nag-start dito yung, may olive tree din kami dun sa malapit sa bahay sa town. Pero dito sa village, wala. Hindi pa sila nagka-bulaklak. Doon may bulaklak na. Kaya mas maaga yung nandun sa bahay, sa malapit sa bahay, kaysa dito sa farm. Yan, ganyan ang dahon ng olive tree. Ganyan. May isa kaming olive tree dito sa parte na to. Yan. Pero hindi namin na harvest kasi nga mag-isa lang. Sayang lang yung time namin na magbuklat-buklat dyan ng ng lona, ng i-plug namin na lona. Yan. Kita nyo naman, iba-iba yung, kung saan ako nagtatrabaho, iba-iba yung itsura. Doon sa taas, doon doon sa taas na yun yung bahay. Doon sa may white na yun. Yung nandun naman sa side na yun, siya, mga cactus na dragon fruit nila dito yan. Nandun sa side na dun. Hindi ko mai-zoom. Ito po yung pomegron. Wala pa siyang dahon. Doon sa malapit sa bahay sa sa town, siya. May dahon na siya doon. Dito wala, parang patay, di ba? Yan, parang patay sila. Ang mga pomegron dito, wala pa silang dahon. Di gaya nung plums na yon at saka grapes, meron na sila. Itong na to, pomegron, wala pa. Kung titignan mo, parang patay, pero hindi patay yan. Hindi sila patay. Yan. Pag hindi mo nalinis yung pomegron na yan, hindi yan, marami siyang sanga dyan sa loob, dito sa loob. Dyan, maraming sanga dyan na fresh. Pero dahil namarkot na siya, namarkot na pruning na siya, ayan, ganda-ganda ng tignan. Pero hate na hate kong linisin at pruning ang pomegron. You know why? Dahil marami silang tusok, gaya nito. Nasisira pa yung damit ko dito. Kaya nga yung mga jacket ko nasira na dahil sa ganyan yung jacket ko na pang winter. May isagod-sagod dagiti jacket ko. Isutakwa. Napisang. Bis nga napintas nga jacket. Agbaling nga. Pangit. Basuram tumanan. Dita daning agbulong. Dita. Nga banda. Ti pagbulungan iti. Pagbungaan na. Iso dagita ta isutin batik. Isutay batik dagita kakastana kasi itadang agbunga. Diba? Yan. Yan. Kita nyo yan? Yan. Diyan sila mamunga sa mga yan. Yan. Magka-down sila at mamunga yan. Yan guys. Ito, alam nyo ba itong damo na to? Itong klase ng damo na to? Ang pangit, ang sakit, ang hapdi. Pag ito yung
makakagadil nga makapagadil nga damo ditoy. Hate na hate ko yan, parang asido ang kate. Yan, ayo, tignan nyo sa loob, di ba makita nyo walang wala siyang sanga dyan. Kasi pag nagkadahon na sila, ang gandang tignan, para siyang umbrella. Ganyan. Oh. Yan guys. Ayan, hanggang dun sa dulo ay pumigron yung mga yan. Yan. Hanggang dun sa dulo ay pumigron. Ito naman yung mga stick na to. Diyan ko tinatanim yung mga kalabasa, patola, at saka opo. Diyan. Yung mga stick na ito, dun ko pinapaakyat yung mga ganyan. Hanggang doon, oh. Yan, yung may mga stick na yan. Tapos ilalagay ko diyan sa taas diyan. Yan. Oh, 'di ba? Nakita niyo na lahat yung mga ko, dito ko tinatanim yung ko. May tube siyang sarili na yung mga tanim ko may computer siya, hindi yung katulad sa Pilipinas na dinidiligan mo talaga. Hindi. May computer siya, automatic na nagpapatubig araw-araw. Kahit 15 minutes ganun. Kung sobrang init. Kung sobrang init summer, siya, umaga, tsaka gabi, mga alas 7 ganun. Pag umaga naman, mga alas 6 ganun. Pag gabi naman, mga alas 6 or 7 to 7 ganun. Yan guys. O diba? O kita nyo na. Yan mga inaalagaan ko dito sa parte na to. Iba naman yung sa ibang parte ng mga apple naman yun sa iba. Iba kahapon yung saan ko nagtrabaho doon sa may siya, may mga peras at saka plums din. Yan. Pero yung mga plums doon kung saan ako nagtrabaho kahapon, yun yung maagang hinaharvest namin ng katulad nito. Ito, yan. Yan. Yan ang pang June na hinaharvest namin na plums. Ayan guys, pinakita ko na sa inyong lahat ang mga ginagawa ko dito. Nagtatanggal ng damo doon sa malapit sa puno para pag nag-spray ka, hindi mo siya ma-sprayhan. Yan. Katulad nito, pakita ko sa inyo. Ito. Diba dyan, malapit yung damo. Ayan, kailangan mong tanggalin yan. Damo na yan. Kahit dito pwede mo nang isprayhan, pero pag diyan hindi pwede kasi baka may spray kang gamot. Masprayan mo yan, edi mamatay yung puno. Ang laki-laki na ng puno ng plums, tapos mamamatay lang, di ba? Oh, waste time, waste tree. Oh, waste pera pa sa pambili mo. Diba? 25 ang isang puno na ganyan. Pero maliit pa yung 25 maliit na puno. Hindi malaki. Ako lahat ito. May kasama akong Vietnam noon. Nung bago pa ako dito. Siya ang kasama kong nagtanim dito. Dito. Kasi nga 16 years na ako dito. Kaya malaki na sila oh. Oh. Alam nyo na ngayon. Mag-end na din ako kasi kailangan ko nang mag-spray ng damo dahil abutin ako ng siyam-siyam dito pag ganito lang ginagawa ko, di ba? Nag-rest lang naman ako, kaya siningit ko din ang pagre-rest ko sa pagbibideo ko sa mga namin pananim dito, di ba? Sana all ganun. Pero natatapos ko rin ng trabaho ko kahit nagbibideo ako. Ginagamit ko yung rest time ko sa pagbibideo. Yun. 'Di ba? Oh. Ayan. Yan mga pinakita ko sa inyo na in-explain ko kung paano sila mamunga, kung ano-ano diyan. Eng-eng na yan. Ayan. Ito. Yung plums. So, ako'y magko-continue ng mag-spray dahil nakapag-rest naman ako at nakapagdaldal na sa inyong lahat. Bye-bye sa inyong lahat.
Salamat po sa panonood sa aking video. Bye everyone. Thank you so much. Bye bye.